Si Eileen Adobar, si Karen Magno Cleofe. So greetings po, pasensya po. So nagre-live tayo dahil may problema sa live natin. Bakit ano nangyari sa live natin mga kapatid? Pero pasalamat tayo sa Ending Family at galing tayo doon. At salamat po at si Father Andy Ending. Maraming salamat sa Breakfast Father at sa buong pamilya niya na sumasalubong sa atin. Salamat Father. So on the way na tayo sa office, but before that mga kapatid, mas maganda na i-share ko po sa inyo yung karanasan natin sa pagbisita natin sa Diocese of Tagum, specifically sa St. Ignatius of Loyola Parish, Moncayo, at sa Santiago Apostol, St. James the Apostle, Paris, Compostela. Merong nangyari doon na hindi inaasahan mga kapatid. Greetings ko pala sa mga pari natin na kasama dyan. Si Father, thank you mga pangalan. Father, ang pari natin sa Santiago, Paris, sa Compostela, Davao de Oro, si Father Binje Lucina Jr. At sa natin sa Moncayo, St. Ignatius of Loyola Paris, si Father Emerson Harold Sanzes. At si Father Judy Moore Gumban, ang ating parish priest. So, merong hindi inaasahang pangyayari mga kapatid, nangyari dun sa Compostela. Malapit na po ako na tawagin dahil ako na po yung magsasalita. No? At nag-chat sa atin si Father MM. Ito yung chat ni Father MM. Sanses, sabi niya sa akin, may bata na nag-surrender sa kanya. No, ito po, natin pakita yung mukha niya. May bata na nag-surrender sa kanya ng amulet. Ito, yung amulet niya, habak. So, ito po yung pangyayari mga kapatid. Sabi niya, Pads, karon lang na egidala na bata sa iyang ginikanan. So, nag-chat siya sa akin. So, ini-entertain niya itong batang ito. Nakakita daw og dili ingon nato. Meron siyang nakikita na hindi makikita ng mga ordinaryong tao katulad natin. Ilang balay gilugnan pod og habak sa albularyo. So, nilibingan daw yung kanilang bahay ng amulets ng mga albularyo. So, so ako na sana yung mag-talk mga kapatid, sinabihan ko sila na patuloy lang yung praising, yung praise and worship with Brother June sa World Becomes Life. No, patuloy lang dahil i-entertain ko po na sila si Father MM. So si Father MM kasama yung kanyang magulang, yung asawa at yung kanyang mga kasamahan. So doon ako sa kumbento mismo ni Father Binji. So pumupunta sila from Moncayo to the parish of St. James the Apostle, Compostela, Davao de Oro. Sako po ito sa Diocese of Tagum. At ang natin, yung parish bishop natin sa Tagum is si Father Bishop Medel Aseo. So, ang nangyari mga kapatid, doon na kami sa loob ng kwarto o sa office ni Father Binji Lucina Jr. Anong nangyari? Nandun yung tatay ng bata. At itong batang ito, sa pagrating nila doon, ay natatakot na, hindi na lalapit sa atin.
Dahil open yung psychic ability niya, mga kapatid. Nakita po ito sa harap mismo ni Father Emerson, Father M.M. Sanchez, no, ang Paris assistant Paris biker po sa ating parokya sa St. Ignatius of Loyola. Si Father Emerson Harold Sanchez. So ito po hindi naasahan, nag-surrender sa kanya ng amulet, at so lagi na siya, nag-pray muna siya, no? So nagdadala siya ng aklat ni Father Sikia. At then sabi niya, hindi pa rin lumabas yung demonyo, hindi pa din lumayas yung demonyo. So dinala niya, galing Moncayo to Compostela, mga mahigit isang oras yung biyahe, mga kapatid. At nung nandoon na kami sa office, mga kapatid, at yung stola ko, nilagay ko sa kanyang kamay. So sa bata, grabe yung reaksyon, mainit daw. Yung sumisigaw, nagiba yung mukha. And then nagsimula na kami mag-prayer after sa partial interview. Kumusta kayo? Meron ba kayong ninuno? Meron talaga. Na may mga gahom-gahom. So ang nangyari, mga kapatid, nag-pray ako. So mga 7 minutes lang ako nag-pray. Nung kinukuman ko yung demonyo, dahil yung exorcist makasagawan ng imperative command po. So ulitin ko yung exorcist makasagawan ng imperative command. So I commanded the evil spirit to tell me how many tell me your number. Tell me how many are you. Sumagot yung demonyo, isa lang kami, isa lang ako. No. Tell me where do you dwell and tell me your name. At sagot ng demonyo, sinabi yung pangalan ng tatay. So, hinarap ko yung tatay, may habak ka ba? Kapatid, meron. Hindi lang yung tatay may habak, pati na yung nanay. No? Kaya pala, hindi ito umalis nag-pray si Father M.M. dahil may habak kayo. At yung habak o amulet is entry point of the evil spirits. Doon po mananahan. Hindi lang entry points, doon po mananahan yung mga demonyo. So para sa inyong anak, pwede ba ninyo i-renounce yan, i-surrender yan? Nung sinurrender nila sabay, ito po ang hindi inasahang pangyayari. Nung surrender nila sabay yung amulet, mga kapatid, yung tatay at nanay, ang sinurrender nila yung amulet lang ng bata. Pero yung dalawa nilang amulet, hindi sinusurrender nila. After binibreak ko, sinusurrender nila, binibigyan niya nila sa harapan ko at binibreak ko yung seal at consecration. Anong nangyari, mga kapatid? Nakita po ito eye to eye ni Father Emerson Harold sa Diocese of Tagum po. Alam nyo, nabalik yung consciousness ng bata. Father Darwin, si Father Darwin, bakit nandito si Father Darwin? Oh? So yung mga demonyo, umalis agad. At nakita ito, hindi lang ni Father Emerson, nakita din ito sa mga mata ng kanyang mga magulang, how dangerous, how destructive pala yung mga amulets, mga kapatid. At tuwang-tuwa yung bata, nagpa-picture pa. Yun po ang hindi inasahan. Dahil pagpunta na ako na yung mag-talk, mga kapatid. Bigla lang nag-communicate sa atin si Father M.M. Sanchez, Emerson Harold Sanchez, sa Diocese of Tagum. At grabe yung inspirasyon ng na-amaze nga yung buong pamilya At doon sila na-realize gaano ka-delikado po yung mga amulets. Yung mga amulets na nasa inyong kamay po. Okay? Anong sabi ni St. Augustine? Dito tayo sa sabi ni St. Augustine, mga kapatid. Ito yung sabi ni St. Augustine, mga kapatid, So, ang amulet, galing pala ito sa salitang sa Latin, amuletum. No?
Ang unang sumulat nito si Pliny the Elder in his Natural History 1st century AD, Amuletum, where it refers to objects used to protect people from disease, from witchcraft or misfortune. Sa Bisaya nito ay habak. Sa Arabic nito is hamala. Hamala. So, amuletum, no? So, an object worn on the body or carried to protect against disease, evil spirits, curses, or bad luck. It could be made of stone, metal, wood, bone, parchment, or inscribed with symbols and words. So, magkaiba po itong amulet sa sa sacramentals. Ang simbahan nag-distinguish nito. The blessed middles, crucifixes, scapulars, whose spiritual benefit comes from the prayer of the church and the faith of the believer, disposing one to receive God's grace. So makatulong yung mga sacramental to dispose us to receive the grace of God in the sacraments. While amulets believed to possess inherent magical and occult power, trusting in such objects as if they work power, and by their own power is considered superstitious. This is contrary to Christian faith. Okay. Sino ang unang gumamit nito? Si Saint Augustine. Ito yung sabi ni Saint Augustine, mga kapatid. Ito po. To this class belong all amulets and remedies with which the science of medicine condemns. Kinukondem po ito sa medical experts, whether they consist in incantations or in certain marks which are called characters, or in the hanging or tying on a certain objects. Nandito po ito sa On Christian Doctrine, Book 2, Chapter 20. No. So, all these arts, ito po kasama nitong mga habak all these arts are either empty practices. Ano to? Empty practices arising from the ruinous association between men and demons. So, ang bigit ang sinasabi ni St. Augustine, between men and demons, as though through a pestilent compact of infidelity, and they are deceitful inventions of men. So, nandito to sa Christian Doctrine, on Christian Doctrine, Book 2, Chapters 20 to 24. So, dito mga kapatid, i-explain natin ito. All these arts, hindi pinasabi some of these arts, no? All. Augustine refers to amulets worn for protection. Yung mga yung mga amulets ninyo, yung mga habak ninyo, yung mga paswerte ninyo, magical inscriptions or symbols, incantation or spoken spells, divination or fortune telling, astrological practices claiming hidden spiritual power, folk remedies or faith healers based on occult rituals rather than natural medicine. So he is not condemning legitimate medicine or ordinary remedies. Early in the same section, he explicitly distinguishes natural medical treatment from the superstitious practices. Ang sabi niya, either empty practices. Empty po ang sinasabi niya. Simply have no real supernatural power. They work only because people are deceived into believing they do. They are empty because they promise protection or healing without actually possessing the power they claim. Empty po ang sinasabi dito. Thus many charms and amulets are
fraudulent, not because they contain hidden power, but because they exploit human fear, ignorance, and credulity. Dahil lack of knowledge tayo, madali tayong mauto, madali tayong ma-persuade, mga kapatid. Sabi niya, arising from ruinous association between men and demons. Some occult practices are not merely fraudulent, but involve real spiritual danger. Totoong-totoo po ito. Na-attest ko po ito, mga kapatid. At sabi niya, as though through a pestilent compact of infidelity. Ano ba yung kahulugan nito? Pestilent means spiritual destructive. Not only destructive, but deadly. Deadly po. So, kailangan natin mamula tayo nito. Or they are the deceitful invention of men. So, wala na akong oras, mga kapatid, no? Malapit ako makarating sa office natin. At yan po yung experience natin with Father Father Emerson Harold Sanchez, Parish Vicar sa Saint Ignatius of Loyola, Moncayo, Davao de Oro, Diocese of Tagum. So, yun lang po, mga kapatid, at sana po ay may natutunan kayo sa live natin ngayon. At pasalamat ako sa mga kapatid na laging sumusuporta at laging nanood sa atin. As Gina Apatan Dinukot, nagpadala ng 100 stars, at sana po makasubscribe kayo sa YouTube channel natin dahil marami tayong mga topic doon na matutunan natin. So, Fighting Maria, Tatak CFD with a humble heart. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be the name. Thy kingdom come, their will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fighting Maria, Tatak CFD with a humble heart po. God